dito na ako sa Vietnam dito. Sa sobrang laki ng pera dito sa Vietnam. Nahihirapan na kami mag-compute. Ako mag-revisa sa Pinas. Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. Sobrang namiss ko mag-vlog guys. Been 3 months since my last travel. And ngayon nandito ako sa Vietnam. So first destination namin is Sapa, Vietnam. So we'll be staying here for 3 days and 2 nights. And sobrang ganda dito guys. Parang Baguio din siya pero more on parang leveled up. Sobrang ganda. As in, nai-enjoy ko siya. First day pa lang namin ngayon, as in morning pa lang. If you're planning to visit Sapa guys, meron siyang I think 2 ways. Una is the sleeper bus, kasi 7 o'clock ng umaga yun to start, or a private transfer. In our case, private transfer kami kasi dumating kami ng Hanoi around 1 o'clock AM. So if hintayin pa namin yung bus, magtatagal lang kami sa airport. And grabe guys, yung immigration nila dito sa Hanoi, sobrang lala. Dumating kami, di ba, 1 AM. 3 to 4 booths lang yung open. Tapos sobrang puno nung area ng immigration. Tapos sobrang tagal pa nila mag-ayos or mag-input ng details. Kaya natagalan kami. Parang mga 2:30 na kami nakalabas ng airport. Tapos from Hanoi to Sapa, around 4 to 5 hours yung biyahe. Kaya dapat meron kayong enough na tulog, kain, kasi sobrang lala din na papuntang Vietnam. Sinaswerte nga naman kami guys sa sobrang dami pagkakataon. Ngayon pa umulan. So nandito kami sa Sapa Square. Pag ikot mo dito guys, halos nandito na lahat yung mga tourist spot. Walking distance lang siya sa hotel namin. Ito yung itsura ng city center ng Sapa guys. As in, sobrang daming coffee shop tsaka mga kainan. Ano, ang ganda. Sin sobrang vibing. Ang lakas ng ambon sa labas, kaya hindi na muna kami pumunta dun sa mga tourist spot around Sapa. Instead, ano pa nga bang gagawin sa Vietnam kung hindi uminom ng kape? So nandito kami sa Kong Cafe. Meron ng ganito sa Manila, pero mas gusto ko siya try dito, especially yung coconut latte kasi yun yung specialty nila and ang daming nagsasabi na masarap siya. Yung in-order ko guys is yung coconut ice cafe nila. 69,000 Vietnamese dong siya. So parang nasa around 150 to 160 pesos. Ito yung itsura ng pera nila guys. Malaki yung parang conversion, kaya parang nasa hundreds to millions yung mga ginagastos per item. At sobrang saya ko, at least na-experience kong maging milyonaryo sa buhay ko sa ibang bansa nga lang. So far, ang winidro kong pera is 3 million. Ano na lang ang pera ko? Mga 2.5 million. Ito yung order ko guys, na coconut latte. Ano pala siya? Ice blended. So, taste test guys. May name pero matutuwa ka siya. Uy! Ang sarap! Ang sarap! Ito naman guys, kay Ate Kato, Hanoi condensed milk. Mukha siyang matapang pero sweet. Tita mo! Nag-e-enjoy na po. Ang tapang! Kape. Ang tapang! Nakakamatay! Dual na kami. Ito ano to? Salted cream with sweetened condensed milk. Foamy siya guys. Let's test! Ang alat. Nalasahan ko lahat yung cream. Parang masarap. Masarap! Diba? Masarap! Masarap! Dito na ako sa Vietnam titira. Sarap ng coffee guys. Mayroon silang instant coffee. Ayun o. So sa isang box na to, mayroon na siyang 15 grams na 12 sticks. Kaya bibili ako ng dalawa. Guys, sa sobrang laki ng pera dito sa Vietnam, nahihirapan na kami mag-compute. Puro million kasi. Guys, hindi man namin masyado nagustuhan yung kape. Ang dami namin binili. Alam nyo guys,
guys, one of the reason bakit sobrang na-enjoy ko yung Sapa kasi mostly na mga tourist spots niya guys and mga food stops as in magkakalapit lang sila. So right now nandito kami sa Sapa Lake. Ito yung tsura niya guys, as in sobrang ganda. Ayun, diba? Sobrang good. Itsura ng Sapa Lake guys, tingnan nyo, sobrang ganda niya. Sa likod nito yung mga mountains, para lang siyang Baguio din. Tapos meron siyang ganitong lake na pwede rin mag-boat, pwedeng maglakad. Tapos sa kabilang side is yung mga restaurants. Hey guys, just an update. So dito kami magla-lunch sa Le Petit Quejo. Marami kami nakitang good reviews about this restaurant. More on nasa Parisian style or food sila. Pero meron naman din silang local Vietnamese cuisine. Ito yung in-order namin na food for our lunch guys. Potato soup, shrimp spring roll, tapos chicken spring roll. So far guys, ang sarap ng mga nakainan namin na restaurant saka mga pagkain. Sobrang flavorful, tapos ang sobrang dami rin ng serving nila. Tapos parang nakakatawa pa. Every time na magkakasama kami guys, ulit-ulit na lang yung mga sinasabi namin. Ang ganda, ang sarap, kinakabag ako, ang sakit ng tiyan ko. Kasi alam mo yung ginagawa namin dito, kumakain, tapos nagkakape, tapos umihilab yung tiyan namin, hindi namin alam bakit. Hey guys, what's up? So it's already 5:20, mag-early dinner kami. So nandito kami sa Paradise Restaurant. Malapit lang to sa amin, parang around 400 meters. So ang in-order ko is pho. Si Ate Kat din pho. Tapos ikaw buncha. Ayan. Alam nyo, kakain na kami kasi kailangan na naming matulog. Maaga kami bukas. Food namin guys, ito yung pho. Tapos meron siyang lime and chili. Then ito yung buncha. Para siyang DIY na spring roll. Tapos ito yung pho. Ang dami niyang onion leeks. Itsura niya. Yung in-order ko is the beef, tapos rice noodles. Nakatry na ako nito before. Pero siya pa rin sa Pampanga. Pero iba pa rin naman yung sa Vietnam. Yung pat. Sobrang flavorful. Ay, nalaglag lang. Ay, yung ano pala yan. Ang sarap. In-order nating ano. Ang sarap. Ang sarap ng sabaw. Tama nga yung sa TikTok guys, masarap yung pagkain. Mataray lang yung yung mga nagsaserve. Guys, so ang agenda namin ngayon ay maghanap ng mango shake. Sabi kasi ng friend namin si Raika na laging nandito sa Vietnam, sobrang tamis daw ng mango nila and sobrang good ng mango shake. So kailangan natin maghanap and sobrang good na location namin guys kasi yung pababa niya is mostly restaurants. So ito na yung mango shake guys, let's try. Ang sarap. Oh. Mango shake. Yan. Pero masarap siya. Lasang mangga. Okay lang naman. Tama ang chismis. Masarap. Tapos yung room namin guys, we'll be staying here sa Sapa, Vietnam ng 3 days and 2 nights. And also guys, yung main area namin or balcony, sobrang ganda din. Kanya guys, sa yung mismong balcony namin. So dito yung city area, dun yung pinakasikat na train station. Then on this side naman is yung mga mountains and main roads. Para ka talaga nasa Baguio. Ito ng room namin guys. So meron siyang 2 queen size bed. Dito ako dun si Ate Kat and Alaisa. Merong desk, mga luggages namin, TV, cabinet, tapos meron siyang ganito ulit na table and refrigerator. Tapos ito yung tsura ng CR niya. Kompleto siya guys. Meron siyang exhaust, mga essentials, bidet, hot and cold shower. Hey guys, good morning. It's our second day here in Sapa, Vietnam. So currently nandito kami sa Cat Cat Village. Dumiretso na kami sa Gate 2 office. If yung gusto nyo lang naman is yung Rainbow Slide. Meron din naman silang Gate 1, yun ata yung pinaka-village na. Tapos meron siyang trekking na almost an hour. So ito yung ticket namin, 150,000 siya for adults, then 70,000 pag kids. Sure ng ticketing office guys, and ito yung pinaka-maps nung Cat Cat Village. Punta kayo dito sa Cat Cat Village guys, marami naman options. Pwede kayong sumakay ng motor or ng Grab. Yung Grab dito parang around
80 pesos to 100 pesos lang naman. Tapos pag nandito kayo sa mismong Katkat Village, pwede kayong maglakad or pwede kayong tawag dito, electric bus. Meron lang siyang additional fee. The entrance guys sa Katkat Village, para kami sinasalubong ng kinakasal. Ganda ng entrance. Yung ticket dito guys is 40,000 Vietnamese dong. So nasa inyo kung magsaslide kayo individual or group. Tapos mag-a-avail din kami ng drone shot para alam nyo na, pang reels. Hey guys, sama kami dito sa Rainbow Slide. Panoorin nyo na lang yung video, ilalagay ko dito. Parang lang siya guys, around 30 seconds to 1 minute no, yung ride. Meron siyang adrenaline, masaya din siya. Kaso ang problema, basa yung mga bin bags guys. Papunta kayo dito guys, kailangan dala nyo na mismo yung bag nyo dun sa slide kasi malayo siya kung iiwan nyo siya dun sa mismong taas. If pupunta kayo dito sa Katkat Village guys, siguraduhin nyo matibayan yung mga tuhod kasi puro stairs siya na pababa, tas stairs din siya paakyat. Then dito meron siyang waterfalls. Ang medyo parang pangit lang is yung stairs nila, wala silang parang harang. So diretso siya agad dun sa baba. Ito mismo yung entrance ng Katkat Village guys. Tapos ayan o, maraming rental ng mga damit. Tapos yung pinakababa yung parang commercialized na. Other side ng Katkat Village guys, more on commercialized na talaga siya. Maraming nagpo-pop picture dyan, photoshoot. Meron din dito. Ayan o. Dito sa Katkat Village, ang sabi mo siya sa TikTok, parang you'll spend around 3 to 4 hours kami mga isang oras kasi yung mga picture spots medyo marami siyang tao, pero for me parang mas okay yung Katkat Village if naging cultural tour siya rather than commercialized saka mga picture spots kasi sobrang crowded niya, tapos sobrang dami kasing mga areas na parang feeling ko mas okay siya if meron siyang discussion. And ang alam ko kasi ito, hindi lang siya ginawa na village. Talaga dito ata sila nakatira. Kaso yun nga, dahil nag-boom siya, naging commercialized siya. Pero all in all naman, sobrang ganda. Kasi para lang siya yung mga napapanood mo sa mga movies na mga creative set. Pero dito as in, sobrang na-amaze ako. Guys, sobrang nakakapagod yung paakyat. Nag-avail na kami nito parang 12 card. 10,000 Vietnamese dong lang siya per head. Pero nakakatakot yung pwesto na. Natigan nyo naman. Guys, what's up? So nandito kami sa Suwan Truang Supermarket dito sa Sapa. Sabi nila mas maganda daw dito yung mga coffee tulad ng Legend compare sa Hanoi. So ang gagawin namin is mamimili na kami ng konti. Tapos yung mga siguro nakalimutan namin, sa Hanoi na lang namin siya bibilhin. Ito yung dami ng kape nila guys. Sobrang dami na ikaw na lang talaga mahihilo. Nakauwi na kami ng hotel and namili na rin kami dun sa supermarket. Expectation ko around 500,000 Vietnamese dong lang. Pero ang ending ay kung ako magre-resell sa Pinas 1.2 million to, so parang nasa 2,700 pesos siya. At ang problema ko is kung kasya sa maleta ko kasi ang allowed ko na lang na baggage ay 3 kilos. Pero nasa second day pala kami kaya good luck imnida. Oras na para magtuos sa singilan ng milyones. So ang utang niyo sa akin ay 150. Lista niyo 150. Ang utang mo sa akin. Hindi, lagay mo yung sayo. Kasi buo tayo eh. Ikaw compute ko yung buo. 150. Oo. Tapos, ang Wait. next step, grab. Wait lang. Hindi, ito. Unahin muna natin si mamaya na yung mga grab. Di 150. Tapos may utang kami sa yung 100, di ba? 100. Oh, 100. May kasama pa kaming accountant yan, guys. Nahihilo na kami sa... Alam mo, hindi talaga tayo pwedeng, milyones ang pera. 150. Guys, nandito kami sa Hello Vietnam. Ito yung in-order namin. Spring rolls, chicken with honey, tapos duck. Banseyo. Tapos meron kami mashed potato. Tapos grabe guys, isang order ng food na to, ito yung rice niya. Next guys is yung duck na nasa loob ng kawayan. Ang lambot. Mas ba't ito? Mas malasa yun. Good. Hey guys, andito na kami sa Moana Sapa. Malapit na to sa
hotel namin, around 10-minute drive from Grab. And as of now, walang masyadong tao at maganda siya ngayon kasi malamig ang panahon. Ito yung itsura niya. And doon yung mga hotel-hotel, tapos ito na yung itsura niya guys. Bali inspired siya, marami siya mga photo spot. Dito parang isasama namin yung isang goddess eh. Ako ngayon dito, part-time sa Moana Sapa. Pangatlong customer ko na to. Okay, smile, 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Another pose. 1, 2, 3. Okay. Alam nyo guys, medyo struggle pala dito sa Moana Sapa as someone na merong fear of heights. Talaga nga naman nasa cliff yung mga picture spots at kinakabahan ako kung pag nahulog ka dito ay mabubuhay ka pa. Galing kami dito sa glass kasi iba yung hinig ng katawan ko pero mukha naman siya matibay. Hey guys! Pupunta kayo dito sa Moana Sapa guys. Punta kayo yung around early morning or mga 2 o'clock, 3 o'clock. Mainit siya pero konti lang yung tao. Kasi ngayon it's already 4 o'clock and napupuno na yung mismo Moana Sapa saka coffee shop. Yung entrance dito guys is 90 Vietnamese dong. Tapos may kasama na siyang isang drink. Ito yung libre namin guys. Marami silang option. Merong black coffee, may milk coffee, merong mga juice, merong mga soft drinks. Ang in-order ko guys ay yung milk coffee pero parang wala siyang gatas. Binigyan lang nila ng condense. So let's try. She asking me why you going to this kind of place? Hey guys, so it's our last night here in Sapa. Bukas pumunta na kami ng Hanoi. So ang agenda namin ngayon ay sumanap ng restaurant kung saan kami magdi-dinner at maglibot dito sa Sapa at night kasi hindi namin siya nakita. Ito yung sneak peek guys. Sobrang ganda niya at night, sobrang vibrant tapos sobrang daming tao. And currently medyo malamig. Ito naman yung itsura guys sa Sun Plaza and Sapa Square. Sobrang ganda. Ang dami yung tao dito. Tapos sa taas mayroong mga nagbebenta ng foods. Hey guys, good morning. So it's our last day here in Sapa, Vietnam. So mag-aalmusal kami dito sa Viet Trekking. Meron kayong dalawang options to order a la carte or mag-breakfast buffet. So yung breakfast buffet runs from 7 o'clock to 9 a.m. 180,000 Vietnamese dong, so around 400 pesos. So nag-order na lang kami ng coffee and mga pastries kasi hindi na kami mag-aalmusal. Tapos papunta rin na kami ng Hanoi mamayang around 12 o'clock. Pakita ko sa inyo yung itsura nung merong train. Yung coffee shop nila guys, yung second floor is the breakfast buffet, then third floor is yung mga hotels. So ito yung itsura niya sa labas, then ito na siya. Yung mismong sinasabi nilang merong train na dumadaan na color red. Actually nakikita din namin siya kasi banda dun lang yung tinitirhan namin. Ito yung order ko guys, yung coconut cafe nila. So let's see. Ano lang guys, sakto lang siya. Kaso sobrang taas kasi na expectation namin sa kape dahil sa Kong Cafe. Kaya ito, siguro around na lang 7 out of 10. Alam mo guys, natatawa kami kasi pagpunta namin dito kasi talagang sabi namin na ito na yun. Actually, depende na din naman sa tao kasi iba pa rin naman sila ng perspective tsaka view. Kung ano yung maganda. Pero sa amin, sakto-sakto lang. Nakabot kami sa breakfast guys. Breakfast namin dito ng 3 days. Sulit naman siya guys, masarap. Guys, buzzer beater. 9 o'clock kasi yung close ng buffet breakfast. Tapos kami na lang tao dito. So that's it guys for our Sapa Vietnam episode. I hope you enjoyed this vlog. Alam ko sobrang bilis lang siya. At the same time, marami kami mga tourist spots na hindi napuntahan. For example, yung highest peak, yung Alpine Coaster, iba't iba pang mga pinupuntahan na malapit dito sa Sun Plaza because meron lang kami limited time. At the same time guys, sobra kasing unpredicted ng weather dito sa Sapa, Vietnam. Morning umuulan, tapos aaraw ng malakas, then uulan, aambon, ganun. So hindi na kami nag-take risk to visit the Indochina highest peak kasi una, pinakamataas yon sa Indochina. Tapos yung weather doon, minsan talagang foggy, wala kang makakita. Parang sayang kasi yung 3,500 pesos if wala din kaming makikita tapos umuulan. So
ang ginawa na lang namin is we took the opportunity to roam around dito sa plaza and sa city area, and we really enjoyed it. If you're planning to visit Hanoi, Vietnam guys, isama nyo na rin sa travel list or bucket list nyo yung Sapa, Vietnam, kasi sobrang ganda niya guys. Nung as in pagpunta namin dito tapos nag-explore kami, ang nasabi ko lang is sobrang ganda. Sana merong ganito sa Pilipinas. Yung perfect match or description na mahalin tulad ko siya sa isang lugar sa Pilipinas is para siyang Sagada guys. Sobrang secluded area niya, covered siya with mountains, makikipot yung daan, tapos dikit-dikit yung mga bahay. Para siyang Sagada guys, pero on a different level, mas progressive to and mas developed siya compare dun sa Sagada. And I must say guys, sobrang ganda talaga siya. As in yung pagising mo, covered ka with mountains, mga fog, malamig, tapos sobrang sarap ng food. Tapos as in sobrang lapit-lapit lang yung mga tourist destination and tourist spot. Kaya doon ko siya na-enjoy na hindi siya ganun nakakapagod. At the same time, sobrang mura dito guys.